Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Live mula sa Senado, may ulat on the spot si Mav Gonzales. Mav? Connie, meron na tayong kumpirmasyon mula sa isang senador na nakausap ng GMA News na base daw sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang miyembro ng Senate Secretariat ay wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nag-iintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni de la Rosa. Pero kanina nakita rin natin dito yung mga abogado niya na sina Attorney Israelito Torion, pati na rin si Attorney Jimmy Bondoc. At ang sabi nila ay nandito sa Senado si De La Rosa. Kanina to mga bandang 9:00 ng umaga. Pero kanina din ay sinubukan namin na umakyat doon sa opisina ni De La Rosa dito sa Senado. Pero pinigilan kami ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil wala pa raw instruction sa kanila kung pwede nang umakyat ang media doon. Sa ngayon din ay hinihingan natin ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Robin Padilla dahil merong impormasyon na nakarating sa atin na umalis daw si Senador Bato kaninang madaling araw kasama si Senador Robin Padilla gamit ang sasakyan ni Padilla. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, Connie. Ang nakuha lang natin na kumpirmasyon ay yung nakaalis na nga itong si De La Rosa. Samantala naman ay pinasisibak sa pwesto ni Senador Amy Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Sa liham na ipinadala niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Ayon kay Senadora Marcos, mahalagang maisagawa ang isang buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang mga opisyal ng NBI. Sa ngayon, Connie, ako nakikita ninyo nakakordon pa rin sa likod ko. Itong area na ito yung Paliko. Yan po yung lugar kung saan nagkaroon nga ng putukan kagabi. Hindi pa rin natin nakikita na personal kung ano yung itsura nito, pero base dun sa mga larawan at video na ipinost ni Attorney Torion kagabi ay merong mga basag-basag na salamin na merong mga tama ng bala. Connie? Yes, Mav. Business as usual na ba ngayon dyan sa Senado matapos itong putukang nangyari kagabi? Actually, Connie, parang medyo half-half na masasabi mong business as usual. Yung kalahati ay oo, business as usual dahil may pumasok yung mga Senate employees ngayon, yung Senate media ay nakakapasok pa rin. Pero yung kalahati ay hindi business as usual dahil nga meron paling mga areas na naka-cordon off ngayon. At yung kaninang nabanggit ko na sa 5th floor ay hindi pa rin kami nakakaakyat. Sa ngayon, ang inaasahan lang natin na event dito sa Senado, walang committee hearings kasi, ay meron lang isang luncheon si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa isa sa mga committee rooms. Kaya inaantay din natin na dumating siya para makausap natin at makahingi rin tayo ng kumpirmasyon tungkol nga dito sa paglabas ni Senator De La Rosa mula sa Senate building, Connie. And as we speak, Mav, dahil nga nabanggit mo na kinukunan nyo pa rin ng pahayag sana, no, itong tanggapan ni Senador Robin Padilla, wala pa rin sa ngayon na nagbibigay ng pahayag on their side because sabi mo nga, may mga bali-balita na maaaring magkasama si Senador Bato de la Rosa at si Senador Robin Padilla. Tama, Connie, wala pang kumpirmasyon. Nag-reach out na tayo sa opisina pareho ni De La Rosa, pati na rin ni Padilla, pero wala pang sumasagot sa atin ngayon maski staff nila. Yan yung inaantabayanan pa natin ngayon, Connie. Okay, maraming salamat, Mav Gonzales.